Muling pinakita ni Senadora Miriam Santiago ang kanyang tapang at talino sa impeachment trial ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Maraming humahanga sa kanya pero may ilan ding bumabatikos. At ayon sa kanyang mga nakakabangga, hindi magandang ehemplo ang pagiging brusko ng senadora. Justice delayed is justice denied. Pinagtatanong pa dito, next witness na dapat. Don't shake your head at me. You should have known. Huwag na tayo magpa-epal dito. Akala mo kasi, nakikipag-fistballan tayo dito. Hindi, malaga ang pinag-uusapan natin dito. Nililito yung publiko at nagagalit sa inyo eh. Pakinggan yung radyo. In any trial court, you go into a courtroom. Isang classic na Miriam Defensor Santiago ang nakikita at naririnig ng publiko kapag siya'y nasa Senado. Matapang at diretso kung magsalita. Let's not make a big deal out of these offers. Every time a witness is presented, one of you stands up there and says, if the Honorable Court will please. Nitong mga nakaraang buwan bilang Senator Judge sa impeachment court, ipinakita niyang wala siyang sinasanto. You have to point out answer, yes or no. To promulgate its own rules of procedure. That has been repeated in this instance, and this is the end of this colloquy. How dare you! Dapat ngayon pa lang anda na kayo. Wah! Part 2. Tumaas man ang presyo ng kanyang dugo. Mr. President, point of order. What's the point of order? I charge this private prosecutor with complaint of this impeachment court. I have the evidence right here. Hindi ito naging hadlang para umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Pero dahil kay Senadora Santiago, aminin man natin o hindi, mas kapanapanabik ang kauna-unahang paglilitis sa punong mahistrado. That drowned me out by screaming in this courtroom. Only I can scream here and my fellow judges. Wah! Sa pagsisimula ng paglilitis kay Chief Justice Renato Corona, absent ang senadora. At sa kanyang unang pagpasok nung ika-5 araw ng paglilitis, matatalim agad ang birada ng senadora. We are not a senator court. We are the High Court of Impeachment. There may be a Supreme Court, but nonetheless, we are the sole and only High Court of Presidential and Chief Justice Impeachment. Hypertension ang dahilan ng hindi pagsipot ni Senadora Miriam Santiago sa ilang pagdinig ng impeachment trial. At kahit paalam niyang malalagay sa alanganin ang kanyang kalusugan sa tuwing natetensyon o umiinit ang kanyang ulo, Pwede magkasundo ng tayo pinag-usapan dito? Ito ang... umaharap pa rin siya sa mga pagdinig. O, payag ka ba o hindi? Ayaw kong sabihin na nagtatago ako or I'm avoiding a challenge. Yun bang ayaw lang niyang maipit siya. Kaya kunwari nagsakit-sakitan, ayaw niyang, gusto niyang parehong natutuwa sa kanya ang palasyo at ang Chief Justice. Ayaw niyang magkakaroon ng kalaban, kaya nagtago na. So even if I was ill, after a few days, I forced myself to go. Sa araw-araw nating panonood ng impeachment trial, isa sa pinakaaabangan ng ilan sa atin ang pagtayo ni Senadora Miriam Santiago dito sa impeachment court. May ilang mga pagkakataon kasi na mainit ang kanyang ulo at nasesermonan ng ilang abogado ng magkabilang kampo. How many approximately do you intend to present? And don't shake your head at me. You should have known. You should even have a trial brief. Yes, Your Honors. Oh, so what? What is the answer? How many witnesses do you intend to present? Well, You don't even have any idea? Well, I have to ask, Your Honors, No, the that is not teams. acceptable. No. Pero paliwanag ng senadora, numero 1 pangpainit daw talaga ng kanyang ulo ang mga taong maharap sa korte nang hindi handa. For me, it's like you're insulting me as a judge, you're insulting the other party, and you're setting an extremely bad example to the public na isipin nila, ganun lang palang katarungan, bulahan ng bulahan. Galit din umano siya sa mga taong pumapapel para lang mapansin ng media. Galit ako doon sa impeachment trial dahil may kausa yun. May ginawa silang hindi ayon sa dapat ginagawa sa mga courtrooms sa ating ordinary
regional trial courts, for example, nag-aarte sila para sa TV, and it really makes me angry because that is a miscarriage of justice kung tutuusin. I presume po na ang proposal ng Senado is for the prosecution to invite justices of the Supreme Court. Isa si Congressman Prosecutor Nery Colmenares sa mga nakatikim ng paninirmo ni Senadora Santiago sa impeachment court nung panahon na ang prosekusyon ang nagpipresenta ng ebidensya. Have you fully thought out your position? Tinatanong ka ng presiding officer, ilang beses ka nang tinanong, ano ngayon mangyayari kung isapina namin, utusan namin ang justice at ayaw niyang sumunod? I-cite namin siya for contempt. Ano ngayon mangyayari? Magpapakulong ba siya sukat? Kung i-cite din niya kami for contempt, o ano ngayon ang sagot mo? Pag-iisipan muna natin ito because we're talking about the entire nation. This is not a question of pataasan ng ihi. Ito, Sir, aminin nyo, meron po bang pagkakataon na kapag nakikita nyong tumatayo na si Senador Santiago, kayo ho'y natatakot? Hindi lang dahil kumakabog yung dibdib nyo, kundi dahil pakiramdam nyo mapapahiya na naman ho kayo? Hindi takot siguro ang term, kundi you feel na, ito, mapapahiya na naman ang prosekusyon. All are, we agree with. We don't agree with all the lectures. Sir, meron ho bang punto nung panahon na nagpe-presenta kayo ng ebidensya na wini-wish nyo sana absent si Senador Santiago o sana hindi siya yung magtatanong sa inyo? I have to admit, I will be a hypocrite if I say na mas maganda pag si Senator Santiago magtanong sa amin. Of course, we would prefer other senators that would ask the question rather than Senator Santiago. Bakit po? Kasi hindi ka pwedeng sumagot, or at the very least, people will think, tanga ka. Hindi ka sumasagot hindi ka marunong sumagot. Mr. President. Isa nga sa hindi rin makakalimutan ng mga sumusubaybay sa impeachment trial ay nang mapamura na si Senadora Santiago sa inis sa kampo ng prosekusyon. In trial technique. Ang yayabang ng mga nagsasalita na ganyan, naman. Nung sinabi ko ni Senador Santiago yung GAGO, ano hong naramdaman niyo nun? It's not every day you're called gago naman So, nawala naman ng respect doon, no? Whether or not it was intentional on the part of Senator Santiago, we don't know. Or whether or not our assessment that it was disrespectful is correct or not, it's our opinion. But that's how we felt. I have to be, open about it naman na we felt that way. Isa namang private prosecutor ang nakatapat ng senadora, si Attorney Vitaliano Aguirre. Nagtakip siya ng tenga habang nananabon si Miriam. I charge this private prosecutor with complaint of this impeachment court. I have the evidence right here. Nakasakit mo po yung isang aktwasyon ko po. I really did it purposely. Because totoo naman po na talagang shrill ang voice na nasasaktan ang tainga ko That is in the form of a motion. Nang gagalaiting binweltahan ni Santiago ang ani ay bastos na prosecutor. Gaganyan ka sa akin, salungat sa gusto mo, kaya ayaw mo pakinggan. Kung ayaw mo pakinggan, umalis ka sa korte. Aalis na nga po sana ako kaya lang... Granted! If that is in the form of a motion, go ahead! Let us be calm. Buong tapang na nakipag face-to-face si Santiago kay Aguirre. Sa huli, lumabas na lang si Aguirre sa session hall. Pero para sa prangkang senadora, kung nagagalit man siya sa loob ng impeachment court, wala naman itong personalan. Because I don't think of these things. They don't stay in my mind. They're just, kasama lang yan sa kailangan gagawin ko. Sunod na araw, nakalimutan ko na yan. Kaya kung magkita kami muli, hindi ko na siya makilala.